88. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga igala, kumusta? Mayong hapon kaninyong tanan. Tingala ko, gipangitan ako akong eyeglass. Limtan siguro dito. Anyway, gitistingan lagi siguro ko kung makakita ba ko. Siya ka na si Sir Frank, tiguang naman na, di mo nakabasa. Ayaw na, bye. Oo, kayot lang ha. Ako nga, paitaon sa nako dire ang unsa ni ha, kining ato ang internet na to, ang ato ang connection na to kay aron nga maka libre upasa ang ato mga sukintig paminaw. Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro part, init, no? Grabe ka init, no? O abi nako magdag-om na sab kay mao na ang ako ang mga expectation, pero sayop ko busa di ko pwede nga mahimo nga pag-asa kay kining ako at tsamba-tsamba malanggod pod mo na nga pasensya mo o dili nako silbi matagnaan ang dagan sa panahon. So diha ta no ato ding jud lang ha. Okay, nalasige. Di ata na pick up diri sa pikas na ko nga cellphone, pero kining isa ni Jess dili mag pick up eta balikan ako be. Oh, hinay gid siguro be. Na naman di. O be, o na. Sige. Alright, ang atong contact number sa ato ang pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas 0917-704-3210. Okay, akong balikon 0917-704-3210. Mao na siya no og kining sa makusapa kining ako ipahibaw di kaninyo nga kung magkakadipo-dipo kog basa sa inyong mga pangutana, silo alang ko kay puro man to gisabong ko na to sa ako nga baga na mo sling to ang ako ang eyeglass o wa na ko madala ambot o asa na ko to nabutang, pero di man to nila magamit part kay kung ila tong isulob mohiwi ilang dagway o mahiwi ilang dagway mo tong peligro. Anyway, bukas kining atong YouTube channel sa Radyo Ultra aron dawaton nato ang inyong mga pangutana sa Facebook unya dayon diri pod sa 0917 pwede sam. Alright, ako lang ipaibaw di kaninyo katapusan kining episode sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Now, naata YouTube channel. Ang atong YouTube channel pwede ninyo ma-open, mabuksan pinaagi sa pag-type lamang Nuda Veritas CDO. Pag human nimog type, ipindot dayon, duot dayon mo sa mga angay nga dutan. Unya magawas dayon ang nagkalaling episode sa atong programa nga Nuda Veritas. Magpili na dayon mo.
Amo nang gituyo para nga katong gusto nga mag-review unsay mga discussion nato sa nangaging mga adlaw, pwede ka mo makabisita sa mo YouTube. Pag humanan nyo og paminaw, taas na hapit mag-oras na, pulan gid mo, no? O dili makahatag o interest de kaninyo, pulan gid mo pagpaminaw. Kung mahuman ninyo og pagpaminaw, ganahan mo mga mag-subscribe, ganahan po kay ko o nga mag-subscribe po mo. Apan kung panalitan, dili mo ganahan mag-subscribe kay tanaw ninyo, pulos lang hinambog na sulti ni Sir Frank, ayaw pudpug sa inyong kagulingon. Gusto na ko kanang voluntaryo gid ba? Ha? Sige. Alright, tanaw na to o naabay na ka padala nga pangutana. DXRU Ultra 1188. Okay, unya YouTube no Abilitas na ay gibutang nga link. So tanawan ninyo, no? Tanaw lang ninyo diya sa ato sa internet, sa ato ang sa page nato sa Radio Ultra na diha ang guide. Alright, atangan na to or paabuton na to ang mga pautana gikan kanila. Hutan na to. Sugod na taga-tubag sa mga pautana part, ang utan atong unahon, mauning mga prevailing questions or issue nga sagad matag karon og niya magakabasahan madunggan nato. Ang usa sa mga maayong istoryahan nato part kining acquittal unya dayon wala i-affirm sa higher court kining desisyon batok ni Laila de Lima, no? Naay mga rules ang nato nga i-take note na ini base sa atong rules on criminal procedure. Ilabi na kung mag-iskot kita o kanang pag-apilar, no? Naay mga sumbanan angay nga atong mapasunod o ipasunod. Kita gud nagdahuman nga ang RTC Muntinlupa Regional Trial Court nagapakanaog og desisyon sa last year nga acquitted na si de Lima. Alright. O sa epekto sa acquittal, the government can no longer file a motion for reconsideration, but the government, through Solicitor General's Office, can file a motion questioning the decision of the court. Under Rule 65, na gitawag na ito certiorari or certiorari, nga kana nagpasabot nga ang lower court adunay problema ang iyahang gihimong aksyon og ang interpretation sa Court of Appeals nga ang desisyon sa lower court sa RTC adunay pag-abuso nga gihimo sa pagpakanaog sa desisyon. The correct word described under the rules of court grave abuse of discretion under Rule 65 of the Rules of Court or sa criminal procedure. Mauna nga paglugwa sa desisyon nga acquitted sila si Rafael Romeo Dayan man to, no? Katubang nadungog sa una ba nga lips to lips kuno sila, tinuog ha to. Ako di man kumutuo. Oo. Nya naghinungitay og saging. Sus gidu ko yak matud pa sa mga bagets, no? Yak ko noon sa banang yak oy. Anyway, mao lugar to. Nausab ang sumbong o dili na sumbong ang usab kundi ang testimony nga nakapabor unta sa prosecution at the time naluya. Nganuman kay nagbalitad si Rafael Ragos, usa sa mga witness nitong mao nga kaso, nagbalitad pabor ni Laila de Lima. So naluya ang kaso. Kini si Rafael Ragos naghilak atubangan sa korte. Nangayo og sorry. Nangayo siya pasaylo gakuno, pugos, under pressure siya. Ang iyang position at the time, Deputy Prisons Director sa National Penitentiary. Okay, so hilak siya. Dito,
nag-testify siya earlier pabor pa sa gobyerno nga ingon pa niya nga tinuod nga nag-deliver sila og 10 million ka pesos. Napulo ka milyon ka pesos. Kana nga testimony niya nga pabor unta sa prosecutor at that time, gibali niya. Nagingon siya, napugos lang kuno siya agsulti, unya naghilak, nagdangoy-ngoy pagyud atubangan sa korte nga, ang kuha ko sir. Nanalugar ba? Oo. So, naluoy sa siguro ang korte, saka kaluoy binitiguwa nga naghilak man. Oo. Nituo. And so, nituo ang artist si Muntinlupa sa tinuod ni. So, giakwit. Karon nabali. Gideny pag-abot sa Court of Appeals. Entonces, si Laila de Lima nagatubang karon og retrial. Ang epekto nini nga i-retrial siya. Oo, ingon sila nga dili na pwede kay double jeopardy. Nagingon pod ang Court of Appeals nga wala jeopardy niini. Nga naman, kaysa sinugdan na doon ay pag-abuso or grave abuse of discretion. Kaya kung wala pa na, pwede pa ma-apply ang double jeopardy. So mo na nakaroon. Decision gikan sa Court of Appeals, pugos good si Laila de Lima nga mag-atubang o doon ay retrial nga pagaymoon. Siguro ang sunod na itong pangutana mao nga, mahimo bang ibalik na to siya? Ipansak dito sa silda pagbalik. No. Unless the court will say otherwise, pwede. Pero kung silent, na bahala nag-unsa. Depende na dahil ni sa prosecutor or sa soldier. Sa lagtod kapag kasulti, imbes nga wa na problema si Laila de Lima sa iyang kaso, imagine nimo hapit magpito ka tuig siya nga nagpuyo sa bilangguan. Gumikan sa maong sumbong. Sa lagtod kapag kasulti part, naailingon nga ebidensya bato kaniya. Otherwise, dili ni siya kabot og second year, third year, fourth year, fifth year, o 6 years sa iyang pagkapreso. Kung wa pa or luya ang ebidensya nga nahuptan sa gobyerno. Ang nakapaluya, mao lang yun ang testimony ni Rafael Ragos. Fatal ka ito. Na karon si Laila de Lima, congressman na siya, congresswoman. Ay nakadaog man yung party list og usa. Siya may first nominee. So pwede na dahil siya mahimong membro sa House of Representatives. Di ba? Naabiyay balaod pod kabahin sa pag-arrest sa member sa unsa ni kining sa House or sa Congress, nga ang member sa House of Congress sa Congress will be immune from arrest. No? Dili pwede siya dakpan sa usa ka kaso nga ang silot di mo sobra sa 6 years. In other words, dili siya madakop because of that immunity from suit and arrest. Kon ang imprisonment dili mo sobra sa 6 years. Kini ka illegal drugs man eh. Di ba? Di ba grabe ang silot kung illegal drugs? So naan na po dayo din ang mga nagkalalay, mga legal luminary or mga school of thoughts nga magapabulot sa ilang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Kay ang member sa Congress dili pwedeng madakop or mapriso kung ang sayop or ang iyang sala nagdala sa silot minus sa 6 ka tuig. Mahimo lang siya mapriso kung ang gadala or ang silot nga giatubang nagdala sa silot nga 6 years or more. Prison mayor kining 1 year to 6 years.
So exempted siya. Dabi ka illegal drugs man eh. So this is one of maybe discussion nga gwapo ni nga may skutis-gutan ilabi na sa mga maing laki dito nga mag-ingon nga wala na ni. Nya nag-ingon man puno usang naa. Di ba? So sige kay atong unahon na to kining padala upang utana sa no. Kadyot lang ha. Mga pautana gikan ni Oliver Ampong Nalwal, nagpaibaw lang siya, wa siya pangutana. Nagapaibaw lang siya nga tan-aw ko no. Nadayon si Rokisa Sobtaniente. Ingon sa yes. Okay. Kung sa ibot pasabot nimo ma'am Rokisa, nang iyong ka mag-yes. Wa man ko mangutana whether the answer is no or yes. Naingon ka mag-yes. Kung sibot ni mo ipasabot si Ma'am Rokisa Sabtaniente. Grabe, Espanyolis ang imong apelido. Oliver Ampong Nalwal is watching. Si Melbourne Aturo Dumagpe. Ingon siya, Sir Frank, karo nga nabalin na ang sitwasyon karon ni Dilima o iyang pagkapreso dunay o iyang pagkapreso dunay posibilidad isip ikaw expert sa balaod di sa ta expert no kapanikamot lang do you think maski pag party list congressman na si Dilima abasumpay nini Dilima. Congressman na si Dilima, pwede ba siya ma-disqualify ani or mapreso siya despite niya itong nidaog siya? Pwede, depende sa hukom sa hukmanan. Remember, nga ang decision sa hukmanan is independent from that of the legislative branch. Kaya magrespetahay man na sila. So, therefore, kung unsay desisyon nga moldugwa kabahin sa kaso ni Dilima, ang Kongreso walay mahimo, mutahod sila. Vice versa ni ang kahimtang. Kung ang Kongreso doon na say order nga ipatahod sa korte, ang korte mutahod sab kay co-equal branch man ni sila. Wa may mulabaw nila, pero co-coordinate. That is one of the requirement. Way mulabaw nila, pero sabto nilang duha ang ilang tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Kung doon ay desisyon nga ipalugwa sa korte nga presoon siya, walay makapugong because that is a decision issued by a separate body of the government which is a judiciary. Way makapugong niya na. Ang ilahan nga mapugngan nga dili pasudlon ang sheriff dito sa Congress aron dakpon si Laila de Lima just in case, no? Dili pasudlon, so way mo dakop niya. Ikaduha, kung ingon na ng kahimtang and then ang korte pananglitan magkakahinay kanay sa pagpakanaog og desisyon. Unya ang decision more than 6 years, mapugos gid sila og implement niya na. Mapugos. Usaray makapugong niya na ang Supreme Court. Kung ang Supreme Court mag-ingon nga, kuan lang sa, kanang TRO lang sa, dili lang sa, mutahod ta sa desisyon sa Supreme Court. Sa pagkakaroon, kining nga kaso part dili ni Teo-Teo because basin og order nga dadon pagbalik kay wa pa man na finally ma-resolve ang kaso ni Dilima. Naa pa man eh. Wa man tuhoy ang desisyon sa Regional Trial Court. Wa i-affirm kay dunay grave abuse of discretion. Ang gibasihan sa grave abuse of discretion katulad ng pagbalitok ni Rafael Ragos, hilak gud siya. Sir, nanalugan, no? Luoy taon na ang korte. Sa tinuod gid siguro kigabakho man nya nabasag yung panyo pagtrapo-trapo tinuod gid siya ni. So nagpakanaog desisyon acquitted.
Sulipay kay si kinsa ni si Congresswoman Laila de Lima. Nya karon nilugwa man ang recent decision nga dili di siya acquitted base sa decision sa komisyon sa Court of Appeals. So yayay po siya. Ay, labad yung ulo na oy. Kaya di man niya mabutan, di man niya madiktahan ang korte. Take note, kung iya pang nabutan o nadiktahan pa niya ang korte, dugay na siya nakagawas gikan sa silda. Imagine nun mo, 6 years kapin, 6 years I think and 7 months na priso siya. Sa to pa sa sinugdanan ligon gyud ang ebidensya nga gipasaka bato kaniya. Nilugak lang to, naluya lang tungod dagi kay nagbalitok man si Ragos nadtong mga higayuna. Grabe, no? Ay congrats tan ni Ragos. Alright. Rodney Rakinrula. Nuda Veritas. Hi, Sir Frank. Hi. According to Comelec Garcia, naa daw balaod nga no need na i-manual counting ang baluta. Last election, nag-resist jud si Garcia, di na pwede i-manual counting. So forever na lang ta ani ilaron. Jud lang ha. Ang rule karon automatic, mabito ng automatic counting machine kay automatic, no? Kasi but pasabot nimo nini. I-manual counting naa daw balaod na no need na i-manual counting ang baluta. Yes, sa previous election apot ato man ning gihimo. Nag-resist jud si Garcia. Kinsa ni si Garcia? Nag-resist jud si Garcia na di na pwede i-manual o siya gyud lugar na insister counting sa so forever na lang ta ani ilaron. Kadot lang asa nga aspect nga pwedeng mailad ta. O kay nabawan man ta nato nabuhat na ni sa previous nga election sa ato pa musugod ka og dili gidawat na nimo ang practice sa automated counting machine og dili na manual. Sa una manual mo tong abtan tag alas 2 sa kadlawon ay pa mahuman. Nya gaduka-duka na dayon ang mga watcher. Nya uman gatuyon unsa man gaduka ang watcher. Hapit na sir, hapit na. Okay, hutuhat tantana tamang sa pagduka. Sir. Oh, gaduka na sir, gaduka. Padayon og counting. So pananglitan ako ngalan, gusto nilang dugangan og boto, mahimo. Wa may mag-object and tulog man ang ako nga watcher or watcher sa Pikas. So lisod, kini karon sa automated counting machine, naibawa na nato kinsa atong gibutaran ipabasa. Excuse me. Ipabasa ka man. Ipabasa. Diba? Senador 12. Iham ko nimo maoba. Okay. Basig doon na laing ngalan nakasulot. Kung nasudlan og laing ngalan na something wrong, i-contest, i-question ni kana sa daling panahon para makoreksyonan. Okay. Gigan ni Junjun Makas. No da berita, Sir Frank. Lubad na ito ting ulitaw, naging siguro ito Kining no da berita, Sir Frank, nagwapo kayo. Grabe sa kanisin. Kadaot ni mo, John, o sagid sa akong gimahayan ni mo. Kana ba magtugan ka sa tinuod, di ka kabalong magalimod, oo. Tinuod bitaw na imong istorya, John, nga gwapo ta. Ay, pag tiaw-tiaw diha, John, ha? Masuko ra ba ko? Masukad, wag ko bati ang kaulit, karungrong maulit ko. Labi na kung di tinuod. Sir Frank, nagwapo kayo. Hantod karon, Sir Frank, idol, baga paghihapon o violet na papel kung pinaka violet na papel kung pita ka, ha?
Grabe kayo si Kuno. Junjun, minaw ka ber? Yung barkada si Oliver. Niya kapanghambog si Junjun, no? Siya, hantod karon Sir Frank Idol. Baga paghapon og violet na papel, akong pitaka. Maski humana ang Mayo 12 nga eleksyon. But anyway, question ako, kinsa di ay mo dakop kang sabi niya, kinsa man di ay mo dakop kang dilima if ibalhog siya balik sa silda, mga pulis ba or sergeant at arms of arms. Kining sila maga-coordinate, pero usually ang korte maga-commission, dili commission kanang sa project, no? Maga-commission sa mga kapulisan, sugoon ka na sila pag-execute sa order gikan sa korte nga dakpon si Dilima. Anso maga-coordinate din ka na sila sa Sergeant of Arms, dihang dapita sa House of Representatives to serve the warrant. Mahimo lang nga ma-serve ang warrant kung panalitan, pwede gid siya. Nagsubra na sa 6 years ang corresponding penalty. Because below 6 years, immune pa siya sa arrest. Mao ka nang balaod ubos sa atong konstitusyon. Okay, nala sige. Gikan ni Septem Virgo, Noda Veritas. Hi, Sir Frank. Unsa di ay ng Gaisano Mall sa una, tung wala pa na to kore na mga mall ang CM Recto. Kasagbutan ba na? Yeah. Oo, be. Kasagbutan. Diha ko gapuyo, estudyante pa ko na ako sa likod ng Gaisano City. Na ako sa likod gapuyo. Busa, ang mga tao nga nagpuyo, barangay Beijing ko, banching ko na. Okay? Ang mga tao nga nagpuyo na ng Gaisano City, barangay Benching Kumana, ang uban diha, nabalhin og puyo kay samtang ga-construct dihang dapita, sige silang gakahulugan sa minasa nga simento gikan sa taas, siging lagatak og dili maundang ang lagatak sa sin nga mga dugmok ng mga semento gikan sa taas, gihasulan sila. Usara or duha ka mga balay ang nagpabilin diha. Ang isang nganan ang balay, si Paayas. Naa sa likod, silingan ko ni. Silingan ko ni. Kasagbutan naman na tinuod, kabak, karang dagan bang mga bugang ba? Dagang bugang. Kunya, naa diha ang gasoline, unang gasoline station ni John Elizaga. Diha mismo sa iskina. Imagine nimo kana iskina, Corrales o CM Recto. Diba? Gasoline station ang tagian na si Vice Mayor Kanhe John Elizaga. Ang likod na kakugnan, napay isa ka hotong nga kawayan diha nga ni turok lugar, no? Ni dako diha mismo sa likod. Tambok ang mga sagbot diha kay kanadto na may car wash dihang dapita sa gasoline station ni anhing Vice Mayor John Elizaga. Ang mga pita-pita nga mga lapok nga resulta sa paglimpyo sa mga dagko nga truck dito ibalibag sa likod. Busa tong kawayan dito latbog kayo og tinubuan kay gabungdo naman dito ang mga pita-pita. Unya tambok ngayota. Nganong tambok? Kay kasagaran sa mga kalimpyuhan sa truck na ito mga panona gikan sa bukid, kargadog mais nga ipatimbang diha sa Kitkay, diha ka na sila magparking. So pag humana na kay nasuki na, lamo-lamo sa driver nga para makarelax po siya, palimpyuhan niya ang truck. Unang nitabo. Naisagingan gyapon diha sa likod, nya naay basketballan nga usa ka court. Diha ko ga basket kan adto. O nya dayon mong pustanay na mo.
tubig. Sa may ito itaya na nga estudyante pa man ta. So ingon na ang dugtong sa imong pangutana. Ano na huna sa kagpangutana ni Mr. September Virgo. Unsa di ay nang Gaisano Mall sa una tong wala pana tukuri na mga mall ang CM Recto kasagbutan ba na? Yes, kasagbutan. Oo. Kadiyot lang ha. Tristan Wyatt Gulay, mayang hapon Sir Frank. Mayang hapon Sab. Kumusta ka man Tristan? Ikaw wag gyud ko keba og asa ka gapuyo Mr. Tristan, no? Sabay mo ngalan Tristan bagyot. Alright, sige. Sa pamaning uban. Wala na, no? Ang atong discussion may tungod ni dilema dunay nang utana. Sumulugan na ang nahitabo. Niya siya prosecutor sa kaso sa impeachment lugar batok ni Vice President Sara. Di na siya makafocus. Nga naman, magbahin ang iyang huna-huna pagpresentar sa iya hapon nga kaso. Why? Kay na-acquit na siya, no, may pagka-controversial gamay ni. Question of law, pwede ni madala ditong dapita sa Supreme Court nga mag-ingon din siya nga dili na ko pwede nga i-deny ang acquittal kay double jeopardy. Di ba? Dili ni makaingayon. Mag-rebuild ako, Frank. Sige, pag-rebuild dia. So, mangandam siya dia. Unya na pay hearing ditong dapita sa impeachment court. Mawala yung focus na yun eh. Diba? Sometimes we have to be sure nga ang atong kredibilidad as a person, as a professional, individual, kinahanglan nga maayo ang imuhang dating. Kaya kung mamansa ang imuhang pagkatao part, pikatan ka naman good. Pero ni Shell Jokno, ugwa siya mudagan sa akbayan, di man nakadaog. Senador, kaduhan na, katuloban ng napildi. Napura na yung taon ang certificate nga COC form sa kumili kay kada eleksyon kanento, sige dagan, sige pong pildi. Dagan bitaw sa akbayan, daog siya. Number 1 pa, tulo ka mga nominees sila. Number 1. Nasunod ang Duterte Youth. Dayong Tingog, nagasunod. For Peace, nagasunod. Ang pangitaon nako ang iyan ni Congressman Rufus nga abamin kay gusto sab nako nga naay sektor ilabi na sa abamin nga pinagi ni Maxi Rodriguez makadala siya sa tingog pagpaingon dito sa wanan sa House of Representatives. Na naman ni siya background, no? For 1 term, 3 years. Na naman siya background as a member of the House. So dili lugar ta matingala, no? Dili bag-o para kaniya og hasa na lugar siya for about 3 years. So okay. Alright, unsa man naapa mo dugang pangutana, wala na. Kadyot ganoon ako kung sa patuloy lain nga gusto nako nga tukion dinhi sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ako lang ning gihisgutan kaniyang ni Laila Dilima because sooner or later mahimo ning issue nga controversial part. Tinod. Pwede ba de? So, kini para to clarify issues involving the decision issued by the Court of Appeals, most likely, mudagan gini siya dito sa Supreme Court. Ang mangayo siya og clarification og unsa man ni. Pwede ba ko or pwede ba i-maintain ang acquittal or unsa man decision question on lugar nila ang Court of Appeals. Basin og ang ila hapon nga pag-question dito sa Supreme Court i-certiorari nila ang Court of Appeals. Grave abuse, pag-abuso kay na-acquit na ko.
Oh. Kunya gibalikan ko, gidinay. See? So mubibon kung ba sige na ba to siya isputing na kayo kay congressman na gud siya. Okay, nala sige. Doon na mo idugang mga pangutana ay duha-duha. Pangutana lang ko. Ay ako mangbasahon nyo pangutana. Tristan, September go, throwback ni Junjun nga puno pa kuno yang pitaka o usangan ito nga kolor baga kuno gihapon og violet payaso nga ni Junjun Makas bantog bantay og di kuno mo palitan og isa ka botelya katong paborito nimo ha o katong bang taas og dila ba o nga mainom ingon nila nga ingon pa sa mga sikat driver lami man na sir tilawi gani nawa pag ko katilaw basig mapugos ko og tilaw ilabi na kung tagaan ko ni Junjun Makas kay wow man ko Jun pila kahog na ka nakadawat ang tinuod ang primero dawat nimo 6'8" ba nya napay mga dugang-dugang nana man na pangtanon te ka John personal question kung ipatistigos ka sa kaso nga vote buying batok ni Congressman Lordan, musugot ka ba? Tubag ako. Magbuwag kita ni Nisman kabubuton, di ko ni mo klarohon og tubag. Sumadi makita ta, laruton ko yun na imong buhok. Bahalag na ibog ko na imong buhok. Tubaga na akong istorya. Kon, may tabo nga filean og sumbong nga vote buying kuno si Congressman Lordan Swan. Gusto na kong may bawaan gikan nimo. Dinin ako masukod magpatigbabaw bang atong pag-amigo or tanan sangling kapaw lang ang atong panag-amigo. Tubaga din ko. Ayaw gingo nga inom pa ko diri sa Frank Kapoy makaing lawas na ko sa ready ko na natubag ako karon kon panalitan mo file og sumbong imong agalon. Kunya maingon ingnan din ka nga hoy Junjun adto sa abogado pag-execute og affidavit ingnon nimo dito nakadawat ka. Unyag mangutana asa gikan gitun-an ka unsaon pagtubag. Bibi let me know kung sa imo mga desisyon magkita ra gyud ta. No? O unya day kung magkita ta mga tawat ang duha. Sumudi mag-away lugar taon sa may itong awayan na nga nagdaog naman atong gilabanan nga kandidato imo doon pilde. Di ba? Kuno na lang may John, paminaw kay ba ako gapabungol-bungol ka. Di ba man ko? Kay hadlo ka madunggan na ay magmarites sa imo Sir, si ko ano sir ba? Unsa man? Kaila ka man Junjun Makas sir ba? O ngano man dali ba di kagadali ko. O kay ka katabakon ako. Gusto na ko nga magpabulhot sa aso. Mananaga no? Kung sir ba? Ipunta na siya Sir Frank. Di ko na siya motistigos na mo sa kadimalas magikayan ni kalakiha. Oo. So ikaw na magkakita po. Ako pabuton ako ang tubag ni Junjun. John Be, kay baga pa na imong pitaka, no? O, ikaw may gisulti ka ron, di pa lang dugay ako, gasulti ka ako gibasa, nga hantog ka ron, ingong pa nimo nga Frank, ay siya nga nagwapo kayo, isa hantod karon Sir Frank Idol, baga paghihapon og violet na papel akong pitaka. Sus, pagkanindot pagbalita og maumanggalin ng kalakiha. Sige ya, kining akong hinuktokin na dyan, ha? Every time nga mamino ka nako, mao nang ibutang si mo na nga naa man gibilin nga pautan na si Sir Frank, ako tong tubagon. Kung magpalaban kag abogado, anong dili man pagpalaban.
ug abogado, sir, unsa may buhaton nako kanang bakakan ako si Sir Frank or ingnon nako nga mopabor ko mo testigo ko sa ato ang kapitan. Nanaw nimo? Ha? So kung mo pabor ka, mo testigo ka sa kapitan, ang buti pasabot, tuwa ka dito spekas. Mayo sab. Kay mayo nga natagaan kog oportunidad nga makailang gid ko nimo. Ya kanang imong buhok. Bantay lang. Mahuwiran ko gani na, malarot yun na kay adi ka man ako buhian. So ingon na lang John, no? Si John Macas. Dito lang ha. So pailain ako nga dirita sa walk-in nga pangutana. Oo, kay kini nahurot-hurot naman nato ni watang ko lang ang tubag ni John Macas. Oo, pasi makaingos John Macas, grabe Sir Frank, oy. Puro kapugson gito ba? Mamakak lang ko. Badi, naunsa ka na. Okay, di ay lain nga. Dito lang ha. Ang ako yung eyeglass. O di ko kahilo na. Na balimtan ako. May ngani kay makabasa pa ko. Alright. Dirita sa mga pangutana, walk-in nga pangutana. Kadyon ha. Ang problema din. Paki-explain Sir Frank about search warrant. Okay. Good question. Good question. Kay daghang kaayo nga mga tinugyanan nato sa balaod nga nakasupak na ini, no? Wa mahasubay sa balaod sometimes ang ilahang pag-implementar sa search warrant. Timan niya, search warrant. Lahi tong warrant of arrest. Taud-taud og naapatigo nga panahon pwedeng akong i-discuss pod ninyo diha unsa ang warrant of arrest ikumparar sa search warrant. Alright. Unsa man ang search warrant? Ang search warrant mahimong ma-issue anytime kung pangayoon. Pero ang judge dili basta-basta maka-issue sa search warrant kung walay affidavit. Walay request gikan sa law enforcement unit and the affidavit of the witnesses. Aron nga panahon nga pautan-on kining kamo nga mga law enforcement nga mga otoridades unya naa pag-witness makatubag mo sa sakto. Interviewon man mo. Dili ni basta-basta part. Interviewon mo. Kay kung masipyat mo, i-violation of the Constitution. Dili ordinaryo nga balaod ang inyong mahibong malapasan. Dili ni ordinansa or balaod nga gipanday diya mismos barangay. This is a law. Angin na itong timanan sa criminal procedure, nagtabang ang criminal procedure pag-reinforce on how to observe in the issuance of the warrant of a search warrant. Okay. Maning magkakitabo. Police. Upon after verification, nakita niya nga dunay usa ka balay nga kanang nga mga namuyo diha gikatahapan nga mga armado. Okay. Diha ba mag-report din ang pulis kay mangayog search warrant? Ang tubag no. Why? Matubag kaon niya nimo ang pangutana sa judge. If I am the judge, for example, and you are applying for the search warrant, pangutanon ka, how do you know that these people allegedly maunang mga identities are bringing firearms in the residence? Nakita mo guna ko, sir. What time nga nakita nimo? Nana, no? Unya, kung pangutanon ka,
where in that particular residence that the firearms were brought into it. Matubag ni mo na. Maglisod kag tubag. Why? Because ubos sa atong balaod, nagingon ang balaod. You specifically describe the place to be searched and the thing to be searched. Munang balantayon ni mo. Nakaroon, mingon ka nga, kuha mo ko na sir ka ng yung armas na sa kusina, gitungtong na sa banga. Sigurado ka, naadiha. Sure ka sir kay ang sumbuhan, akong katanaw, taas ang liog, tanaw ko silang kusina sir wa. Ang sumbuhan ka, tubang nako, maogito nga armas sir. Oo. So na-convincer ang judge. Issue siya sa search warrant. Dito sa search warrant, i-specify ang lugar. So you have to search the kitchen, including the banga kay naa ko nung armas diha. In the actual service of the search warrant, imo ni nga pangitaon. Subayo ni mo to imong describe atubangan sa huwes nga gitungtong sa banga ang armas. Nabigwa dito. Ha? O wala dito, o wala di mo makita, unsay may tabo? Failure ka. Failure ka. Di ba? Now, what about og makita nako tuwa sa sala? Gibutang dito sa flower base ang mao nga armas. Is that covered in the search warrant? Can that be considered as an evidence against the person bringing the firearms? Of course, no. Kaya wa man na mapil sa pag-describe. Di ba? Kay tuwa na sa sala nakabutang, tuwa gitungtong sa flower base. So, sa metabo, what is the effect? If you were able to secure an illegal nga article or armas, and then dito pag yun nimo nakita imbis kusina nga describe nimo dito nakitaan nimo sa sala, can that be accepted as an evidence to make the search warrant legal? Dili. Nga naman, that is a violation of the requirements nga nag-ingon nga specifically describe the place to be searched and the thing to be searched. Alright. Dabi karo pag ukay nimo, plansa ang imong nakita. Unya, firearms ang imong gipangita. Imo nang gamitong ebidensya? No. Kay sabot na to, firearms imong pangitaon. Mo na nga stricto kayo ang search. Mo na nga diha mismo sa balay ni Digong, ditong Dapitas, Davao, may muot ko og makatawa ko, kay na ako ni gusto mag-search. From the start, that is already a violation of the law. Yun sa manila pagibaw. Nga gikural man nilang balay. Na may dagang kabantay. Doon na lugar nagsulod dito, ga picture-picture. Nga, your honor, kay ipakita man na sa huwis. Mani siya, your honor, kita ni mo niya, na moskitero man na Digong. Wag yun, mamilo. Diba? May huwis, di na mo ipangutanan ako, unsa may inyong tuyo nga no mag-search mo. Ako ang good sir, ken nagduda magud may. Di na madawat ang duda. You must be affirmed sa imuhang giyaw-yaw at tubangan sa huwis. Unya naa po yung mga witness. Mag-secure ka og mga witness. Na kung ma-failure, pakyas ka nining tanan, it is as if there is no search warrant nga na-issue. It is illegal from the start. Alright. What will happen kung ang ebidensya nakuha dili tinuod armas sumala sa ilang gipangayo sa search, apan ang nakuha 5 ka buok granada or 1 ka granada? Unsay may tabo?
cannot be included as an evidence against the person possessing that explosives. Magamit ba na nga ebidensya bato kaniya kay siya naghupot sa mong eksplosibo? Aron nga ma-prosecute siya for illegal possession? Of course, no. Ngano man, wa man na mabutang dito sa search nga naay granada diha. Di mo magamit nga ebidensya tungod kay ang may tabo ni ini ipa-exclude ang inyong mga ebidensya. Dili ipalakip sa pagpresentar kung magakasuhay. Mao nang ingon sa balaod, fruit of the poisonous tree. So, usually ang abogado nini will file a motion before the court to suppress this kind of evidence, to declare as much as possible irrelevant nga ebidensya. Kaya man ang contention na to sa atong pagreklamo. Ang imuha nga naay nakitaan imong mga tao gabit-bit og armas, etc. etc. Nya granada inyong nakita. Pwede di ay na. Kaya basin og kung mutugo ta, basin maabot ang panahon mangita ta og kanang armas, ay basin og bulang kanang hait mo ma-recover. Gamiton na lugar na to ng ebidensya. Ang sabot na to, armas. So, exclude ka na. And that is what we call under the law, fruit of the poisonous tree. Sa to pa, kay poisonous man siya, dili mahimo nga i-appeal, i-exclude siya. So, ang abogado ni Ana, mag-file og motion sa korte nga, Your Honor, I move for the exclusion of these following evidences presented by the complainant. Because, i-reason natin niya, wa man na diha sa ilang pangayo nga warrant. Kitaan man lang nito sa lalom hagdan nga sungay-sungay sa anay. Niya gidaginot. So, muna nga, pag-ingon nga kanang balay ni Digong, ila ko nung i-read, kung tingala kay kung ano na huna sila. Nahadlok din ko, ngano, kay kung mao nang buhaton part, it is as if there is already a martial law. Why? Violation of our rights. Di ba? Muna nga itong mga kabalaka. Unsa man dyan, nakipangutana dyan, gitubag na nimo ang akong pangutana. Murag wala, no? Wala. Mao na, busa kung mag-search ka, imong klarohon. Ang ubang nga mag-search, abi nimo, pagkakita na, dili na immediate. Estudyohan pa na nila ba? Ingon pa nila casing sa i-identify kinsa, taga-asa, unsay dala, i-background check kung mayo. Para nga ikaw, confident ka, kung mangayo kag warrant, gikan mismo sa korte. Take note, ang korte, maoy mohatag sa search warrant. At least, murag na-educate na siguro mo, nining ako nga discussion, tinamban mong ka ito. Diferensya ang warrant of arrest o ang search warrant. Okay? Oo. Pulos na yung mga lisod. Pulos na siya mga lisod nga mga butang. Busa, kining atong mga tubo, mga bagong pulis. Kana sila, gipang seminar na. As a matter of fact, lipay mga niko kay sagarang mga pulis, mga graduate sa criminology. Why? Kaya naa diha kanila ang mga basic nila nga pamalaod, ilabi na ang may tungod sa criminal procedure. Di ba? Kanang mga pipila ka pulis, once nga mahibaw sila, careful kaya na sila. Ilabi na ka ng Miranda Doctrine.
Ngani ka ng ilang pitaka karon na ay gamay nga pamplita diha. Ilang memorize nila ang rules sa Miranda. Kaya mao na ang pagtahod o pagrespeto sa katungod sa tao nga pagadakpon. Okay, wala tayo igong panahon o oras din sa atong karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you so much sa inyong pagpaminaw sa nga ni JC James, dirin Dapitas Pikas, ingon mansad ni Chare, diri silang duha diri sa Pikas ng Halwa. Sa ngalan po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro og ni Aga Swan sa Padayon OSM sa City Council. Kami magpasalamat sa inyo pagsunod kanunay, pagpaminaw kanunay, labaw na sa atong programang Pulso dinhi sa Radio Ultra. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.